Magandang buhay mga sir at ma'am ko. Welcome to my channel. For today's video, gagawa tayo ng bagong garden bed para sa ating asparagus. So ito yung ating asparagus. Ito ay isang perennial plant. So ito ay nabubuhay more than 50 years and sometimes umaabot ng 30 years. Siyempre sa sapat na pangangalaga, maintenance at fertilization, hahaba lalo yung buhay ng ating asparagus. So yung garden bed na gagawin natin ay medyo mahirap kasi yung lupa na pagtataniman natin ay medyo matigas. Siya ay isang mabatong lupa, so panambak siya. So ang gagawin natin parang opposite ng raised bed. Parang gagawa tayo ng kanal, then yung kanal na yon ay lalagyan natin ng mga organic materials sa ilalim. Then papatungan natin siya ng compost and other organic materials para sa ating asparagus. So samahan nyo ako guys sa aking paggawa ng garden bed para sa aking asparagus. Ito yung area na pupwestuhan natin ng bagong garden bed para sa ating asparagus. So ang haba ng gagawin nating garden bed ay 9 meters long. Then ang lapad ay 16 to 18 inches. Then ang lalim naman ay 12 to 18 inches ang kanyang lalim. Naumpisahan ko ng hukayin yung ating garden bed na gagawin para sa ating asparagus. So nilatagan natin siya ng PC para masigurado na yung ating gagawing bed ay diretso. So ang unang step ay gagawa tayo ng kanal. Ang lalim nito ay 12 to 18 inches. So yung kanal na to ay may dalawang layer. Una, 10 inches na pressed organic material composed of leaves, kitchen waste, banana leaves, banana trunks, and other organic materials na available sa ating lugar. Next ay yung second layer ay 6 inches ang kapal niya. Ito ay yung garden soil mixture natin, composed of compost, rice hull, and garden soil. Medyo matigas yung lupa, hindi siya ganong ideal sa pag-garden, pero lalagyan natin ng compost para gumanda yung texture ng lupa natin. Nakapagod. Ito yung mga bato na nagpapahirap sa akin pag tinamaan ng dulos o kaya pala medyo masakit sa kamay, pero okay lang, sanay naman tayo sa trabahong manual or hard labor. Natapos na natin gawin yung kanal para sa ating garden bed. So ang gagawin natin susunod ay lalagyan natin ng dalawang layer yung kanal na to. Una yung pressed organic materials, then sumunod ay soil mixture ng rice hull, compost, and
garden soil. After nating mahukay yung kanal, so lalagyan natin siya ng unang layer, mga fresh organic materials tulad ng damo and other grass clippings. Then lalagyan din natin siya ng mga kitchen wastes. Then another layer ay mga dahon na nahuhulog sa mga puno, isasama din natin. Then mga dahon ng saging, mga sanga ng saging, then kasama na yung mga puno ng saging, yan, yung mga banana trunks. Sa may kalakihang banana trunks, ang gagawin natin ay chop-chopin natin ng maliit para madali siyang mabulok or ma-decompose. After nating ma-chop ang mga dahon at mga banana trunks, ay isasama natin to sa first layer ng fresh organic materials ng ating after natin mailagay yung mga fresh organic material, ang gagawin natin ay ipe-press down natin siya gamit ang sarili nating body weight. So kasi yung fresh material na to habang nabubulok ay nagsasag down. So ang tendency pag di natin siniksik mabuti, ang mangyayari sa garden bed natin ay bababa siya. So para ma-minimize yun ay ipe-press down natin yung ating fresh organic materials. Exercise. Okay. So ito na yung ating compost na gagamitin para sa ating asparagus. Ayan, mga nabubulok na dahon. So ito yung dahon ng ginamit natin, mga damo, mga dahon na nalalaglag sa mga puno. So composted na siya. Then halos 8 to 10 sacks to. Then hahaluan natin siya ng 2 sacks ng rice hull. So ito yung rice hull natin. So ang ating rice hull ay 4-month-old na. So kaya nadudurog na rin siya. So magandang hihalo sa ating compost to. So anong purpose ng rice hull? So nagiging maganda yung air circulation ng root system ng ating mga halaman, lalo na yung asparagus, kung saan doon mismo lumalabas yung spear ng halaman natin. So magandang addition sa ating soil or compost itong ating rice hull. Yan. So haluin natin yung compost din ng ating rice hull.
So ito na yung ating soil mixture na gagamitin natin sa ating asparagus plant. Ito yung ipapatong natin sa mga organic materials o fresh organic materials na niligay natin sa kanal na ginawa natin. So ito na siya. Lalagyan na natin ng soil mixture yung ating garden bed na ginawa. So ito yung second layer. Again, ang ating composition ng ating soil mixture ay compost, rice hull, and garden soil. So ang taas ng second layer natin ay 6 to 10 inches. Natapos na natin lagyan ng 2 layer yung ating kanal para sa ating garden bed. So yung unang layer ay fresh organic material, more or less nasa 6 to 10 inches siya. Then yung second layer naman natin ay organic soil mixture ng rice hull, compost, and garden soil. So ito na yung ating garden bed or plot na ginawa para sa ating asparagus. So it is a 9-meter long garden bed and it takes 2 days bago siya matapos. So ita-transplant natin dyan yung ating asparagus, and for sure magiging happy yung ating asparagus kasi marami tayong organic materials na nilagay dyan. So again, maraming salamat mga sir at ma'am ko sa panonood ng aking channel. Please like and share and press the notification bell para maging updated kayo sa aking mga video. Then, paki-subscribe na rin para matulungan nyo naman akong lumaki yung aking channel. So abangan nyo yung aking next vlog, yung pagta-transplant ng asparagus. And thank you very much mga sir at ma'am ko. God bless and more power to us.